Sa gitna ng malalaking alon, namataan ang isang balyena. Parang iba ugali nito, no? Sobrang limit niya magbuga. Pero sana iba. Kasi malayo na itong lugar na ito, hindi natin ito hinahabol. Pakontra siya sa current ng ng tubig. Kaya nakita ko yung likod niya. Siguro parang mas may effort siya, kaya ang limit ng hinga niya. Kasi ang lakas ng tubig. Fluke! Woo! Ha? Fluke! Iba! Fluke! Wow, nakita ko iba yung normally kasi yung Bluetooth hindi niya inaangat yung fluke niya. Pero ito, nagpakita siya ng fluke. Mas maliit ang paligpik nito, kaiba sa Brodus whale. Woo! Dalawang beses ko nakita yung fluke niya. Yung unang beses hindi namin na-document, pero yung second time kuwang-kuha na. Higatan deer. Yun! Oh my God! Ano na pamurong? Oh my God! Oh, can't be. Kanina pa ako nagdududa na iba yung ugali niya dahil ang limit na mag-blow, tapos pamula doon sa malayo yung blow niya sobrang taas. Ito na ang blue whale, ang pinakamalaking hayop sa balat ng lupa. Pag magdadive na siya, makikita mo magkakaroon ng ramp, kumukurba yung katawan niya, tapos makikita mo iangat niya yung fluke, parang nagkakaroon ng waterfalls doon sa gilid ng mga fluke niya, no? Sa kaliwat kanan panig ng fluke niya, parang umaagos yung tubig. Ang higanting blue whale kayang umabot hanggang 30 metro, mas mahaba pa sa 3 bus. Nanganganib na ang bilang ng blue whale. Ayon sa pag-aaral ng International Whaling Commission noong 2007, kung noon ay mahigit 200,000 blue whales sa karagatan, ngayon, maliit pa sa 3% na lang o mahigit 5,000 ang natitira sa kanilang bilang. Yung last year, yun yung unang pagkakataon na na-document extensively on national television ang blue whale. Sabi ko yung Brodus was the highlight of my life, you know. Like, kasi yun yung first time ko makita. Pero of course, the bigger the animal, the more plain na makikita niya. Siyempre, yun yung parang mas na nakapagpukaw ng damdamin mo, no? We saw the opening of the blowhole. We saw how muscular, how massive he was. How I wish that it was brighter para ma-appreciate pa namin yung detalye ng katawan niya. Pero kailangan ng putulin ang aming maikling pagkikita. Pinaalam namin sa mga researchers ang nakita naming blue whale para makatulong sa kanilang pag-aaral. I-email namin yung photos ng katawan niya na nagpapakita na
totoong blue whale ito, no? Isa ito sa mga responsibilities natin na makapag-share ng mga data. Attach ko yung picture. Kinabukasan, agad naming sinuyod ang dagat. Pero walang bakas ng higante. Noong isang taon, isang beses lang nakita ng Born Team ang blue whale. Alas 5 na, no? Ganitong oras namin nakita yung blue whale. Ang pagkakaiba lang, yung tubigan nun, masyadong rough. Ngayon, mas kalmado siya. At wala pa kami nakikitang yung blow niya. Natapos ang araw nang walang balyena. Magpakita pa kaya siya ulit?